Magkukwentuhan kami ng kupal na customer sa Lalamove. Sisimulan ni Bossing. Ano nangyari, pre? Si Kupal, nandun na ako sa pin location niya. Hindi siya nasagot. Ang tagal ko siyang message ko na siya. Ginawagan ko rin siya, hindi siya nasagot. Halos 15 minutes. Tagal na yun sa Lalamove ba? Oo naman. Diba? Pwede ka naman ningil ng waiting time nun eh. Kaya nabasa ko, may message siya dun sa apps ng Lalamove. Ito. Hindi ko nabubuksan yung apps dahil tinatawagan ko siya Tsaka doon na rin ako nagme-message Pag tingin ko sa apps, may message siya doon. Sabi niya, kuya, sa 23 yan, 28 yung book, nakapin siya sa 28, tsaka doon nakasulat doon din yung address niya. Wala kang makikitang 23 doon sa apps. Tapos sabi niya, kuya, 23 po yan. Hindi ko naman nababasa yung message niya, matagal. Ba't di sumasagot? Hindi siya sumasagot Kaya nga, nakapag-message siya pero hindi siya sumasagot sa tawag. Kupal nga Kupal ka ba, boss? Ganun nga dapat yun, di ba? Ano nangyari? Kuya, nasan ka na ba? Kanina pa kami dito. Hindi ko naman nababasa nga yung message niya. Nung nabasa ko, yun. Doon ko lang na Grabe magkakatong ito na. Doon kayo nakapag-usap? Doon kami nakapag-usap. Tapos hindi naman, wala naman nangyari sa akin. Pero kupal pa rin. Yun ang, Ay wala, mas kupal yung customer ko. Hindi ko nabasa yung message niya. Ito na siguro yung pinakakupal na customer. Ang akin, pre, kahapon. Pumikap ako dito sa Berdan. Yung packaging company dyan, meron dyan sa Berdan. Yung lagi madalas naglalagay ng note na huwag dumaan sa Naga Road. Dumaan kayo sa Berdan sa may Chowking. Yan yun, madalas na note yan. At ilang beses na ako napag-deliver dyan Ang drop-off niyan, pre, sa Somo Market sa Bacoor. Okay. And dina-pick up ko na. Andun pa lang ako sa tulay ng SM Molino. Kasi doon ako dadaan sa may lagpas ng SM Molino dahil napaka-traffic sa ilalim ng tulay Kaya akit ako ng tulay Doon pa lang tinatawagan ko na yung customer para kung sakasakali mapalabas ko na sila sa Somo Market or malaman ko yung eksaktong location niya. Hindi sumasagot. Tapos, kada tawag uli ako ng tawag. Wala sumasagot. Hanggang nakarating ako ng Somo Market, wala pa rin sumasagot sa akin. Di pinarada ko na yung motor. Tinawagan ko uli, wala pa rin. Tinry ko ng ikutan kasi walang number ng tent number o pangalan man lang nung restaurant o store niya. Wala talaga. Pangalan lang niya andun. Stool ba tawag doon? Hindi, yung Somo Market, yung mga pagkakainan. Di ba nasa may tapat na pangalan ng Stall nila? Wala. Hindi rin sumasagot sa tawag. So, ang nangyari, pre, no choice ako, kundi lumaba, maglakad, paikot, magtanong-tanong. Anong tanong gagawin mo doon? Di magtatanong ako sa mga... Kung may naglalamove? Hindi, kung mayroong kilalang ganong tao. May pangalan. May pangalan. Wala lang pangalan. Wala daw nakakakilala. Nakaikot na ako. Siguro 15 to 20 minutes na ako. Ang dami ko na ng pagtanungan Visit na ako Mabuti, merong isang taong nagsabi sa akin, sir, try mo tanongin sa admin. Kasi napalapit na ako sa admin kakatanong may admin pala. Yun, doon. Nagsabi sila sa akin, sir, saan yan? Tent number 5. Tent number 5. Di pinunta ko na sa tent number 5. Pagdating ko doon, sabi ko, sir, dito po ba si gantong pangalan? Sabi nung babae, babae muna, tinanong ko, hindi raw doon. Maya lumapit yung sa lalaking kalbo. Akin yan. Lagay mo dito. Ganun daw siya. Pero dumaan na ako sa kanya kanina. Nagtanong na ako doon, pero hindi ko sila napagtanungan. Tinanong mo na siya? Hindi siya. Yung mga nasa harapan niya. Pero hindi siya kilala. Kaya ang nangyari, sabi ko sa kanya, sabi niya, magkano to, sir? Sabi ko, 167, pero 200 na ho yan, sir, kasi kanina pa ako nag-iikot dito, sir, kasi tumatawag ako sa inyo, hindi kayo sumasagot. Sagot niya sa akin may ginagawa kasi ako andun na tayo, sir, pero kailangan nyo pa rin sagutin kasi ang nag-book yun dito sa Las Piñas. Hindi siya pero kailangan mo pa rin sagutin ang tawag ng customer, ng rider. Kasi, protocol yan kailangan mo sagutin ang tawag ng rider. Kung hindi eksakto yung address, paano mo malalaman kung hindi mo sasagutin yun? May nagbubook na hindi alam ng Hindi. Ito, mamaya. May kwento, may hindi pa tayo tapos dyan. Ito na. Sabi nung tao, may ginagawa kasi ako. Sabi ko, hindi sir, may pa-deliver po kayo Kailangan nyo pa rin nung sagutin kung sakasakali. Alam nyo dapat to. Sabi niya, hindi ko obligasyon sagutin ang tawag nyo. Doon ako nabwisit.
Oh. Ha? Hindi pwede yun. Oh, hindi pwede, di ba? Hindi Oh. pwede yun. Hindi pa pwede, kaya nga yun, doon ako nagpatigil-tingin ako. Sabi ko, hindi, paano sasabihin nyo sir na hindi po pwede, hindi nyo obligasyon? Eh may pa-deliver ho kayo. Sagot niya sa akin, hindi ako nagpa-deliver niyan. Eh kanino ho pala ito? Sino nagpa-deliver nito? Sabi, yun tanungin mo kung sino nagpa-deliver niyan, ba't nila ilalagay yung cellphone number ko diyan? Sabi niya sa akin. Sabi ko, sir, kayo nga ho ito eh. Sa inyo nga, sino ho ba tong si gantong pangalan? Infante. Sabi niya, hindi ko kilala yan. Sabi niya ganyan. Meron siya yun. Hindi ko alam. Basta sabi niya, hindi raw niya kilala. Number niya lang. Maya sabi niya sa akin, ayan, gusto mo, tawagan mo yung ano. Basta hindi sa amin yan. Dito tinawagan ko yung packaging company. Sabi ko sa kanya, sir, ang sabi ho dito ng tao, hindi raw kanila to. Pero dito na ako, sir, nakausap ko na ho sila eh. Hindi, kanila yan, pinadeliver yan eh. Sabi niya, sino ba nandyan? Sabi ko, hindi ko alam kasi hindi naman nagsasalita tong tanga na to eh. Kaharap mo Oh, ginanong ko na siya. Wala, nakangiti lang siya. Talagang tanga, nakangiti lang siya. Kasi nabubuisit ako eh. Ang haba ng traffic. Ano kaya yan? Dinay niya na? Hindi ko alam. Dinay niya na? Hindi, dahil siguro ayaw lang niya magbayad ng additional na... Paano yung parcel niya? Yun nga, ang ginawa ko, sa sobrang visit ko sa kanya, dahil nagtatalo nakikipag-anuhan na ako sa kanya, argumento na ako sa kanya. Hindi pala siya sa'yo to eh. Ang ginawa ko yung parcel, sabi ko, akin na yan, kukunin ko na lang ho ito. Idadaling ko na ito sa pinagkunan ko. Pero sabi ko, napag-isip-isip ko, hindi, iuwi ko ito, sir. Tawagan niyo na lang ho ako. Apakatanga mo, apakabobo mo. Ginanyan ko siya. Sobrang visit ko ba? Siyempre, ikaw, nag-ikot-ikot ka ron, tapos ang init-init eh. Wala, nakangiti lang si Gago. Tama nga talaga. Nakangiti lang. Ikaw sasabihan kita ng bobo tanga, nakangiti ka pa? Tsaka yung parcel, dadalhin mo na, alis ka na. Ayaw pa niya. Nakangiti pa rin. Ang dala ko niyon, pre, parcel yun ng microwavable na Tupperware. Yung para sa pagkain. Yung sa pagkain. Ang presyo nun, may resibo kasi siya eh. Ang presyo nun, nasa kulang-kulang 800. Hindi nasusunog yun, no? Tapos ang ang shipping fee niya is 167 lang. So umalis ka, nakatingin lang siya sa'yo. Nakatawa lang. Nung umalis ka. Oo, dala-dala ko yung parcel Talagang niya. pinanindigan niyang hindi niya ni-receive. Pinanindigan niyang hindi sa kanya, pero kanya tapos, yun. dinakausap ko na yung pinag-pick upan ko dito. Doon ako naglabasan ng sama ng loob. Nanginginig ako sa galit, putang ina. Ayop na yan. Tapos, ano Kasi yun, sabi ko sa kanya, sir, sabi ko sa tao, sir, ito ho ba'y bayad na sa kanila? Bayad na ho ba to sa inyo? Sabi niya, bayad na ho yan, sir. Ganun ba, bayad na? E di, pakisabi na lang ho sa tanga na yon. Pag ito i-deliver ko ngayon, wala akong gagawin dito, iuuwi ko ho to. Ang pinaka-the best lang, pag ito dinala ko, pinadeliver ko ulit, dineliver ko ulit, triple na to yung presyo nito. Dahil yung papunta ko doon, sa kanila, mula dyan sa inyo, ayaw niya i-receive, abala, tapos kung i-deliver ko ulit mula sa amin sa Cavite, hanggang dito sa Bacoor, abala na ho yan. Kaya triple na ho yan, babayaran niya sa akin. E di, sabi niya, sige, kakausapin ko yung customer. Sabi pero niya hindi sa ka pa akin. umalis, no? Umalis na ako. Umalis ako busit na busit nga ako eh. Nasa inyo ka na, no? Hindi pa. Nasa biyahe pa ako paalis. Papunta pa ako sa second booking ko. Sa Lancaster. Hintay mo ang pag-uusap Pa gentry, oo. Kasi maring papalikin ka. Tapos wala. Hindi na sila nakipag-contact sa akin. Gabi na sila ulit tumawag sa akin. Hindi ka na pinabalik. Ang tumawag sa akin nung gabi ay yung taga dito na sa Las Piñas. Yung packaging company. Ano sabi sa'yo? Tapos yun, naka-record na sa akin yun eh. So yun, nakapag-usap kami. Pero pinalalabas nitong sa packaging company, sila daw ay ayaw daw kasi makipag-usap sa akin ng tao. Yung taga Somo. Ngayon sabi ko sa kanya, ang gusto mangyari nitong taga packaging company, ako ang maglalapit sa Somo, yung sa magme-message o tatawag sa kanila. Para kasi ayaw daw nila makipag-usap eh. Ako, alam nila, ayaw ko rin makipag-usap. So sila gumigit na lang daw sila. Pero pinalalabas sa akin ng isang tao na yun, ang taga dito, na ako pa rin dapat ang magpa-first move para sa ma-deliver yung ano. Sabi ko, sir, pasensya na, hindi ko gagawin yan. Ako yung inabala nila. Napakatanga niya. Siya yung tanga-tangang ano eh. Sila yung lumapit sa akin, nagbabaya. Hindi ko gagalawin ka ako yung parcel nila. Andito, naka-plastic. Andito yung resibo. Hindi ko gagalawin to. I-deliver ko to, triple the price po. 3 yung shipping na gagawin, babayaran niya sa akin. Kulang-kulang 500 lang yan. Sabi ko sa kanila. Ano nangyari? Ano pa rin, ayaw, sabi nila di sir, parang pinalalabas naman na na inuutusan niyo naman ako na sabihin sa kanila. Hindi ko kayo inuutusan, sir. Sabi ko sa kanya, kailangan niyo sabihin yan sa kanila. Kasi ayaw nila makapag-communicate sa akin eh. Naipit. Tapos lumalabas. Naipit din doon. Hindi, ang masama, naipit sila. Kaso nga lang, paano nila sasabihin yung gusto ko malaman doon sa customer nilang tanga?
ayun, ang gusto niya. Ingat din sila doon sa customer. Oh, ay din, mawawala silang customer eh. Customer Oo. nila eh. Kaso nga lang, ayoko naman ako yung gagawa ng first move. Sila nang abala sa akin, tapos ako yung para magmamakaawa sa'yo, para bayaran mo ako ng ganito. Ano nangyari? Dalawa yung tumawag sa akin kagabi. Tumawag na sa'yo, Isang tao, hindi rin sila tumawag. Hindi pa rin. Isang tao na nandito sa packaging company, Pareho at saka yung may-ari na. Nung huli may-ari na, oo. Nakiusap na siya sa akin. Ngayon sabi niya sa akin, sir, ganito na lang. Para ako na lang magbabayad nito. Pero hindi ko kaya yung triple. Ang babayaran niyo na lang kung okay lang sa inyo, babayaran ko kay 200. Sabi ko 200 sir, walang rider ka ako papalit 200. Kasi unang-una sir, mula dyan sa inyo, Las Piñas papuntang Somo, 167 eh. Yung abala niya pa sa akin doon. Tapos mula dito sa amin sa Cavite, papuntang Las Piñas, 167, kulang pa kayo 167 eh. Sabi niya 250. Kasi siya sabi ko, hindi, sabi ko sa kanya, walang problema kasi ayoko naman na mawalan kayo ng isang kliyente. Kasi sureball ako, ayun mga yan, pag baka umalis sa kanila yan eh. Sabi niya, sige sir, sarado lang sa para lang, 300, baka okay lang. Sabi ko, sige, 300, sige, pagbibigyan ko kayo, sabi ko sa kanya, kasi ilang beses na naman ako pumipick up dyan sa inyo. 300, sige, sarado tayo sir, bukas i-deliver ko sa inyo. 300 kami nagkasundo. Tapos nung diniliver mo, sino na? Hindi, dito, binalik ko sa kanila. Pinalik mo? Hindi ko na doon kasi sabi ko sa kanya, kung gusto niyo sir, 200 kukunin ko sa inyo. I-deliver ko tong parcel, sisingilin ko ulit sila 200. Pero ibabato ko sa mukha niya to. Hindi ko to ibibigay, ibabato ko sa mukha. Sa sobrang buwisit ko nga. Ano sabi nung may-ari, wag naman sir. Hindi kasi sa sobrang buwisit talaga to, nakakabuwisit talaga yung ganong customer. Ikaw ba naman sabihan na, hindi ko obligasyon sagutin ang tawag mo. Tama ba yun to? Hindi makatarungan. Hindi makatarungan. Tsaka nagpaikot din. Mahirap talaga yun, nagpaikot-ikot ka na eh. Nagtagal mo na dun eh. Hindi kupal yun, tayo. Kupal ka ba, boss? Ay, nako. Yan ang kwento ko. Hanggang sa na-deliver ko na nga kanina. So, yung may-ari na nagbayad sa akin, ibinalik ko doon sa packaging company at 300 yung binigay sa akin.